Dagsa ng mga deboto sa simbahan para sa pagsisimula ng Kwaresma. Ang Kwaresma po ay paalala ng naging paghihirap ng Panginoong Hesukristo sa lupa. Si Gab Villegas sa Detalye Live. Gab. Ayan, marami na sa ating mga kababayan na nagtungo dito sa Santo Domingo Church para sa Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Isa sa mga maagang nagtungo ngayong umaga dito sa Santo Domingo Church, si Marianito. Ayon sa kanya, mahalaga ang panahon ng Kwaresma para ipaalala ang naging paghihirap ng Panginoong Kristo sa lupa. Ibinahagi naman niya ang kanyang ginagawang sakripisyo tuwing Kwaresma. Pag araw ng Kwaresma, nagpapasyon kami. Yun lang naman. Wala naman iba akong sinasakripisyo doon, kundi magpasyon. Papasalamat din na nandito pa tayo. Pinangunahan ni Father Winston Cabading OP ang unang misa ngayong umaga dito sa Santo Domingo Church. Sa Ebanghelyo ngayong araw, ipinaalala ni Jesus sa atin na huwag nating gawing hayagan ang ating pagbibigay ng limos, pananalangin at pag-aayuno at sa halip ay gawin ito ng lihim dahil nakikita ng Diyos ang tunay nating intensyon. Sa kanyang humiliya, sinabi ni Father Cabading na ngayong panahon ng Kwaresma ay kinakailangan magkaroon ng disiplinang espiritual para mapagtagumpayan ang spiritual warfare na ating hinaharap. Ayon pa kay Father Cabading, dapat muna tayong lumayo sa ingay at tayo ay makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Anya, kung wala ang panalangin ay mawawala rin ang ating ugnayan sa Diyos na pinagmumulan ng awa. In prayer, we listen to His voice and allow His grace to reshape our hearts. Without prayer, we are disconnected with God, the source of all grace. Tuwing Miyerkules ng Abo ay ipinapahid ng pari ang abo sa noo ng mananampalataya upang ipaalala na tayo ay nagmula sa alabok at muling babalik bilang alabok. Sa panahon na ito, obligado ang mga Katoliko na may edad 18 hanggang 59 tuwing Ash Wednesday at Good Friday na mag-fasting at abstinence. Pagdating sa fasting ay isang full meal lang o katumbas ng 2 small meal na hindi lalampas sa isang buong meal kapag pinagsama ang pwedeng kainin. At tuwing Biyernes naman ay inirekomenda na iwasan ang pagkain ng karne ng baka, baboy, manok at tupa. Ngunit maaari naman kumain ng karne ng isda at iba pang laman dagat. Nauna ring hinikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang mga mananampalataya ngayong panahon ng Kwaresma na magkaroon ng digital fasting. Ayon kay CBCP President at Likpa Archbishop Gilbert Garcera, ito ay para matuon naman ang oras sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia o pakikiisa sa banal na misa, ang oras na nabubuhos natin sa paggamit ng ating mga telepono. Inilatag rin ng Arsobispo sa kanyang pastoral letter ang ilan sa mga paraan para magawa ang digital media fasting ngayong panahon ng Kwaresma, tulad ng pag-iwas na gumamit ng telepono bago matulog at pagkagising sa umaga at pag-iwas na gumamit ng mga device kapag kumakain o kaya ay tuwing may mga pagtitipon. Ang dayan sa mga oras na ito ay katatapos lamang nitong misa dito sa Santo Domingo Church at kami ang alas 8:15 ng umaga magkakaroon na susunod pang mga misa. Makikita sa Facebook page ng La Naval de Manila ang kabuang schedule ng mga misa dito sa Santo Domingo Church ngayong Ash Wednesday. At mamaya alas 5 hanggang alas 6 ng gabi at alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, maaari namang mangumpisal ang mga mananampalataya. At yan muna ang update mula rito sa Santo Domingo Church dito sa Quezon City. Balik sila yan. Maraming salamat, Gab Villegas.